Kumusta? Okay, para sa ating usapan ngayon, meron tayong isang napaka-personal na kwento galing online. Tungkol ito sa isang babae na, alam mo yon, yung dating turing sa kanya black sheep ng pamilya. Pero eto na, ngayon, yung mga dati raw ng mamaliit sa kanya, sila pa yung nakapila sa bakery niya. Interesting, di ba? So, titingnan natin yung pinagdaanan niya. Mula sa pakiramdam na pabigat siya, hanggang sa eto na may sarili na siyang negosyo. Tapos, paano kaya niya hinarap yung nakaraan nung parang kumatok ulit ito sa pintuhan niya? Specifically dun sa tindahan niya. Okay, simulan natin siguro sa paglalarawan niya nung kabataan niya. Sabi niya siya raw yung pinsan na walang direksyon. Aha, yung tipong laging nasa kwarto lang daw, tapos pinag-uusapan ng mga kamag-anak, "Uy, nag-aaral pa ba yan? O baka naman daw, naglalandi lang sa cellphone," ganyan. Yan daw yung label sa kanya. Grabe. Tapos, lumaki pala siya sa puder ng tita niya. Mula 12 hanggang 21 anyos siya doon. Kasi, yung nanay niya, OFW, nasa abroad. Pero ang kapalit daw nung pagtira doon, free labor and emotional damage. Yan yung term niya. Imagine, gigising ng alas 5 ng umaga para magsaing. Grabe, 5:00. Oo. Tapos, mamamalansa ng mga uniforme na hindi naman daw niya inisusuot, pati banyo na hindi niya ginagamit, lilinisin niya, walang allowance, walang sariling space, walang privacy. Parang utang na loob pa lahat. Naku, yan yung mahirap eh. Tapos ang matindi pa doon, 'di ba, yung mismong pangarap niya, parang ginawa pang biro. Nung sinabi niyang gusto niyang maging baker, ano daw sabi nung tita niya? Ayun. Sabi daw, di ka nga makaluto ng adobo ng matino, magbe-bake ka pa, edi wow. Ouch. Tapos nagtawanan pa daw lahat? Oo daw, nagtawanan. Kaya ayun, tinago na lang niya yung pangarap niya. Parang nakakahiya pa na mangarap, no? Sobra. Yung dapat sana susuportahan ka, sila pa yung unang ihila pababa. Napakasakit nun. Pero alam mo, hindi siya tumigil doon. Ito yung maganda. Pagdating